Sa iba pang mga balita, Mangunguna Festival 2026 sa Bolinao matagumpay sa kabila ng krisis. Pasasalamat nila sa pong may kapal walang makakahadlang ang buong detalye. Alamin natin kay Kapatid Sheila Balo. Kapatid Sheila. Hindi naging hadlang ang kinakaharap na krisis upang matuloy ang pagdiriwang ng ika-16 na Mangunguna Festival sa bayan ng Bolinao. Masiglang isinagawa ang Grand Kick-Off Parade noong Abril 11, araw ng Sabado, na nilahukan ng iba't ibang sektor ng bayan. Pinangunahan ng aktibidad ni Vice Mayor Noli Celeste kasama ang kinatawan ni Mayor Jesus Boying Celeste at mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Kasabay nito ang pagbubukas ng trade fair na tampok ang pinakamahusay na ani at likhang kamay ng mga magsasaka at mangingisda ng bayan. Sa panayam ng DZRD Reggie Dagupan, iginit ni dating Vice Mayor at Mangunguna Festival Chairman Richard Celeste na kahit nabawasan ng ilang aktibidad, siniguro nilang magiging makabuluhan at matagumpay ang pagdiriwang. Anya, isa sa pinakamahalagang bahagi ng pesta ang YATAB o Agritourism Trade Expo bilang inisyatibo ng kapistahan at taunang pasasalamat. Sunshine News Blast. Po, basically scale down po talaga lahat, mga non-intensive events po yung natira na hindi nagre-require ng masyadong energy gagaya ng lalong-lalo na sa gasolina. Kaya po, pero inassure naman namin na yung experience pa rin sa Mangunguna Festival ay hindi bababa. So andyan pa rin nabawasan man kami ng events, andyan pa rin ang mga ibang events para pumuno dun sa mga nawalang events. So YATAB, very important po ito kasi ito ang mismong initiative ng buong festival, which is the agriculture, mariculture, ang community driven na mga kabuhayan. Yan po naman po ang dahilan kung bakit namin ginagawa ang pasasalamat na fiestang ito sa taon-taon. Ayon naman kay Mayor Jesus Boying Celeste, sinunod ng lokal na pamalaan ang panawagan ng Pangulo na magtipid kahit binawasan ang ilang aktibidad at pinanatili ang mga may makaugnayan sa kabuhayan. Binigyang din ng alkalde na sentro ng festival ang mangingisda at maayos na naging partisipasyon ng mga ito. Dagdag pa niya, nakatuon ng mga pangunahing proyekto ng pamalaan sa sektor ng pangingisda. Sunshine News Blast. Ano po ang participation nila? Actually nga, ang mga major projects natin ngayon para sa kanila, yung papalis ng housing project natin. Para yun sa mga mangingisda natin. Dahil doon na lang ang isang kulang dito sa atin na may mga illegal settlers pa rin tayo. Sila ngayon ang inaayos namin na maglaan ng pondo ang munisipyo at na may mga mabubuting loob naman na nag-donate din ng ibang lupa para doon namin sila ililipat. Samantala, ginatuwa ni Bolinao Tourism Officer Mary D. Guzman ang patuloy na pagdagsa ng mga turista sa bayan sa kabila ng krisis. Anya, ang natirang aktibidad ay nakatuon sa pagpapalago ng kabuhayan, kabilang ang Matamo Food Fair, Agritourism, Industry Events, Barangay Night, Grand Balikbayan Night at Mayor's Cup. Sunshine News Blast. We choose the essential more on the events that promotes livelihood, no? That promotes opportunity to our Kapulinawan. Like of course the mga Natamo Food Fair, the agritourism industry. So pinili na lang po namin, yun hindi po pwedeng mawala ang ating community. So we have the Barangay Night and we also have the Grand Balikbayan Night. Of course, to feature our fisher folks. Dahil Mangunguna Festival po tayo, tinulipad din po natin ang fishing tournament ng ating Mayor's Cup. So yun po, nagbawas lang po. Pero pinili po namin na yung itutuloy po nating events ay yung mayroon pa din siyang purpose. Not only for our community, but of course, to promote and showcase our local heritage for our guests naman. Ayon naman kay Municipal Agriculturist at Agri-Fair Organizer Rolalio B. Ramirez, mahalaga ang Agri-Fair upang maipakita ng mga magsasaka at mangingisda ang kanilang mga produkto. Sunshine News Blast. Agri-Trade Fair, ito ay magtatagal ng 13 araw. So, ang ating Agri-Trade Fair ay binubuo po ito ng 5 grupo. Meron po yung East and West Upland, Lowland,
mainland then island. So, ang kahalagahan po ng Agri-Trade Fair na ito ay napakahalaga po sa ating mga mangingisda at mga magsasaka. Kasi ito yung araw na pwede nilang i-showcase yung mga produkto nila, bawat kooperatiba o bawat cluster na kung anong meron sila. So, hindi lang po dito sa bayan ng Bolinao, kundi sa buong probinsya ng Pangasinan or sa buong Pilipinas. Kasi alam naman natin dito sa bayan ng Bolinao ay isang destination na area para sa mga turismo. Sa kompetisyon, muling itinanghal na kampyon ng East Upland na sa ikatlong pagkakataon. Ayon kay John Camero, susi sa kanilang tagumpay ang pagkakaisa at maayos na implementasyon. Sunshine News Ang Blast. maganda po sa East Upland, napanatili namin na maging champion, nakapag-produce kami ng mga products na ikinapanalo namin. So, nag-come up po kami, mga chairman ng Katungi, Bulang, Lambes, Saragossa, Lucientidos, Tara. So kami po yon, nag-usap-usap kami. Actually yung key para maging champion, communication. Yun po talaga. So nag-usap-usap po kami, tapos we come up to planning, then nag-agree kami kung ano yung magiging setup. Tapos yun, implementation. Yun yung importante, magkaroon tayo ng implementation. Tinanghal namang first runner-up ang Santiago Island na ayon sa kanila ay angkop sa tema ng kapistahan. Sunshine News Sa amin, Blast. sir, yung naisip namin, yung tema ng mangunguna, so naisip namin, ay, ito talagang para sa atin to. Dahil karamihan sa atin, ng mga member, mangingisda. So naisip namin kung ano yung available naming mga gamit sa pangisdaan, yun ang dinala namin na ginamit namin dito sa booth namin. So, ang halos na gastos namin, pamasahe lang po. Pamasahe sa bangka, sa tricycle. So, wala masyadong nagastos na ginamit namin sa booth po namin. Binigyang diin ni Chairman Richard Celestin na napatunayan na mga taga-Bolinao ang kanilang katatagan at patuloy na pasasalamat sa pong may kapal sa kabila ng mga hamon. Sunshine News Blast. Ang fiesta naman po natin is more of showing thankfulness. As long as tayong lahat ay thankful, nagpapasalamat sa may kapal, hindi po mawawala ang spirit ng mangunguna. Time and time again, napatunayan natin yan, pandemic, bagyo, tuloy pa rin po basta nandyan ang komunidad natin. Yun ang dapat nating pangalagaan. Dagdag ni Mayor Celeste na sa kabila ng krisis sa langis, patuloy ang pagdagsa ng mga lokal na turista sa bayan na kinikilalang bilang Destination of the Year noong nakaraang taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balo ka partner mo sa Balita at Serbisyo. Sunshine News Blast.